sa seminar kasi lahat ng ano na lahat ng sa simbahan na sa mga nagsiserve sa simbahan, lahat ng mga leaders ay pina-attend ng seminar. So hindi ako naka-attend noon, so yung leader ko na lang, yung pinaka-president namin sa choir ang nag-attend. Din sinabi sa akin kung ano yung mga hindi dapat. So pinaliwanag sa misa talaga ang mga kinakailangang kanta niya yung ang tinatawag na liturgical songs. So bawal yung mga kanta na worship song, bawal yung gospel song na yung maririnig natin sa mga radyo, bawal 'yon. So sa offertory, pag sinabi mong liturgical song offertory, dapat yung kanta palaging may alak at ubas. Yan ang liturgical song. Alak at ubas, pero pwede rin yung kahit wala yung alak at ubas, at least liturgical pa rin. Pangsimbahan pa rin. Kahit wala yung alak at ubas, pero kinakailangan talaga sa offertory makanta yung alak at ubas. And then sa communion naman, it should be talaga the body and blood of Christ. Yan talaga, no? At bawal yung mga inspirational song, bawal yon. Pero alam naman natin, in every general rule, there is always an exemption. So, tulad dito sa amin, hindi yan ipinagbawal ng pari dito kasi nga mga migrante kami. So, okay lang dito kumanta ng kahit ano, kahit inspirational song, kanta nga din ni Don Moen, kinakanta namin dito kasi hindi ipinagbawal ng pare. So, okay lang yan. Pero in strict sense talaga, yun talaga. Liturgical song lang talaga dapat ang kinakanta ng mga choirs, bro. Hindi ka marinig, bro. Kuya Yuan, Teka, saglit kasi naka-mute na pala siya. Yan bro, okay na bro. I-unmute mo. Ayan. Yun. Maraming salamat po Bro John Lee at Bro Angel sa pagsagot sa aking katanungan at clarification. Yes bro, maraming salamat. Opo. At siyempre po, bago pa ako bumaba ay pasalamat din po ako kay Bro Nards yung nagtanong kanina sa kanyang awareness na pig-share. Maraming salamat din po sa iyo bro. At yan, bro, para po. sa kaalaman ng lahat, Po. para sa kaalaman ng lahat, nasan ka ngayon? Para nasa Italy po. Papasok na po ako sa panghapon na trabaho. Ayun. Bonjour! Part-timer lang po kasi ako. Part-timer. Buongiorno! Buongiorno. Ayan, galing sa Ayan, sige po. Ayan, Papasok na po ako. Salamat po, bro. Salamat sa lahat. Sige, At salamat. may nagpa-shoutout din pala dito, Kuya Yuan. Si Ate Mila, MMA, no? Mila Barrido Magno, watching from Toronto, Canada uli, no? So, parang marami tayong subscribers sa Canada, Kuya Yuan, ano? no? Yes, So, marami talaga. shout out from Toronto, Canada, Sister Mila Barrido Magno. At may tanong dito, Kuya Yuan, isa lang, okay lang ba? Sige, tira. Yes, kay Sister Roulette. Sabi ni Sister Roulette, good evening, Brad John Ray, at sa lahat ng mga kaabag, pakitanong naman po kung si Jesus ang Panginoon, din sino ang nagpalakad sa mundo noong patay siya ng 3 araw. Nabasa ko lamang po ito. Okay, Bro Romel? Yes, bro. Kuya Romel? Yes, Good. ikaw sagot nito, bro. Ulitin ko yung tanong, bro. Kung si Jesus ang Panginoon, din sino ang nagpalakad sa mundo noong patay siya ng 3 araw? Okay, napakaganda yung katanungan at alam ko naman po na maganda rin yung magiging kasagutan po dyan. Actually, wala naman pong nasabi na namatay ang Father and the Holy Spirit. So, ibig sabihin, nandyan pa rin po. Hindi po na, at isa pa po, no? Ang pagka-Diyos ng ating Diyos ay hindi po yan namamatay, hindi po yan nawawala. Kaya still po na may Diyos pa rin ang mundo. Mali po yung konsepto ng iba, katulad ng mga wrong practices dito sa amin na kapag Biyernes Santo daw, no, na ipatay ang Panginoon, wag daw magsisigalaw dahil hindi gagaling yung mga sugat nyo dahil patay nga yung Panginoon. Hindi po totoo 'yon. Ang totoo po niyan ay
yung nga sa kanta ay, wag mo sanang akalaing natutulog ba ang Diyos. Yun po. Kuya Junre. Iyon, maraming salamat, Kuya Romel. Brother Kuya Romel. Junre. Brother Junre, Yes, Bro Jando. mayroon palang nag-message pala dito. No? Ang na-message pala dito is, sabi niya, from Louie Ryan Pascual. Sabi niya dito, teka ha. Pasok ka bro sa retreat nila para malaman mo kung mga kulto nga yung ano ba yung sinabi niyo ngayon na ayan banal na pag-aaral. Oo. Sabi nila, sabi niya dito, pasukin mo daw yung yung kanilang retreat para malaman kung kulto nga. And then yung kanyang follow-up na message is, na itatag po ang banal na pag-aaral para tumulong sa simbahan. So, tingin Yun na ko nga, mukhang kailangan ng komentaryo nyo dyan. Oh, yun na nga ay binasa na ni Brother Angel kanina ang pahayag galing sa simbahan, pinapaiwas ng mga Katoliko, Bro Jando, kasi So nagtuturo hindi sila ng mali. ina-accept yung kanilang hindi ina-accept yung kanilang sinasabi tulong. Yes. Kulto nga. Ito lang. Binabalaan ng mga Katoliko na wag makisali sa kanilang gawain. Bro Jando, ito lang masasabi ko dyan. Tandaan ho natin mga kapatid na hindi lahat ng kumakalembang ay sa simbahan. Lahat to, minsan po, may ice cream. Ayan, at yun, maraming salamat uli, Brother Romel, no? At Sister Rolet, yun, napakagandang sagot ni Brother Romel, no? Hindi naman namatay ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, nangaral pa nga doon sa mundo ng mga patay. At syempre, andyan ang Ama at andyan naman ang banal na Espiritu, Sister Rolet, no? Isa pa, ang sinabi mong nagpapalakad, well, nung buhat nung nilalang ng Diyos ang tao at ang buong mundo, Sister Rolet, ay actually ibinigay na ng Diyos, no, sa mga tao ang pamamahala diyan, no? Kung babasahin natin ang Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki o maliit. So ang pamamahala, sister, na sa kamay na ng mga tao. Kaya kahit namatay ang ating Panginoong Jesucristo, ang namamahala pa rin ng mga tao. No, kasi itinagubili na ng Diyos ang kanyang likhain, ang mga nilikha pala sa kamay ng mga tao. Pero siyempre yung gabay, biyaya, palaging nasa Diyos yan. Okay, so wala pong problema dun sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, Sister Rolet, no? Wala pong nag-take over ng ginawa ng ating Panginoong Diyos nung namatay siya. At napakalinaw ang sagot ni Brother Romel, Sister Rolet. Kuya Yuan, back to you. Bro, Okay, Bro Wendell, sige. Ayun, Bro Wendell, good evening. yes. Yan ang kadalasan na mga katanungan, lalo na sa mga anti-divinity of Christ at sa mga Muslim, no? Sa iglesia. Noong naipako ang ating Panginoon Jesucristo at namatay, kung siya ay Diyos, yun kasi kadalasan, kung siya ay Diyos, sino ang nagpa-operate sa mundo nang namatay si Jesus? Aba, may pinanggalingan pala yung tanong na yung Brother Wendell. May galing yan sa mga balik Islam o mga Muslim apologists na katanungan. Pero di napansin na yung form ng katanungan na yan, nang namatay ang ating Panginoon Jesucristo dahil siya ay Diyos, sino ang nagpatakbo sa mundo? Yun po ay tinatawag na fallacy o false dilemma. Ulitin ko, yung form na question na yan, fallacy o false dilemma. Bakit? Dahil ang nagtatanong, nasa isip niya
na nang namatay ang ating Panginoon Jesucristo, namatay ang Holy Trinity. Yon ang nasa isip niya. At nang namatay ang ating Panginoon Jesucristo, huminto pag-exist ang ating Panginoon Jesucristo. Yon ang Kaya pala. nasa isip nila. Mali po. Dahil ang ipinako sa cross ay ang persona ng ating Panginoon Jesucristo, both human and divine. At nang namatay ang ating Panginoon Jesucristo, hindi huminto sa pag-exist ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang kamatayan ay separation between the body and soul. At may hindi ko mag-separate, may bahagi sa buhay ng tao na di mamatay. Yun ang kaluluwa, San Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. At nung namatay ang ating Panginoon Jesucristo, anong nangyari? Malinaw yan sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18-19. No? Pinatay siya bilang tao, pero sa kanyang espiritong kalagayan, pumunta sa mga espiritu na nakukulong. So, ibig sabihin, hindi huminto sa pag-exist nang namatay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya, tandaan natin, ang tanong na yan ay tinatawag na fallacy of false dilemma dahil nasa isip nila na ang namatay ay Holy Trinity at nang namatay ang ating Panginoon Jesucristo, huminto na siya sa pag-exist. Yun lang po. Maraming salamat, Bro Wendell. At siguro dagdagan ko na lang, Brother Wendell, no, para na lang din sa kaalaman ng iba, no. Katunayan talaga na hindi po naglaho parang bula ang ating Panginoong Jesucristo nung namatay siya, dahil kung babasahin mo yung statement ng ating Panginoong Jesucristo nung sinabi niya na gibain mo, no? Babasahin natin dito sa Bible, no? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang timplong ito. Ibig sabihin yung kanyang katawan. At sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. So, kung totoong naglaho ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa mga Muslim, bakit niya itatayo ang kanyang sariling katawan kung wala na siya? So, false dilemma talaga. No? Kung susundan natin ang lohika ng mga nagsasabing naglahong parang bula ang Panginoong Jesucristo nung namatay, no? So, ano tong statement na ito? Gibain ninyo ang katawan ko kasi yung templo na yan, ang kahulugan yan, sabi ni Saint Stephen, ay ang ang katawan ng Panginoong Jesucristo. At sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Itatayo niya eh. So, not totally naglaho talaga ang ating Panginoong Jesucristo dahil nga siya ay Diyos. Sino ba naman tatayo niyan kung hindi Diyos? Di ba? So, yun lang ang dagdag ko sa paliwanag ni Brother Wendell. May pinatutunguhan pa, ay mayroon pala talagang grounds itong katanungan mo, Sister Roulette. At maraming salamat sa dagdag na kasagutan ni Brother Wendell. Back to you, Kuya Yuan. Yes, maraming salamat sa mga magandang explanation nyo. Bro Wendell at saka teka ha, ayun. Nawala si Anyway, sino pa man. Bro John Ray, maraming salamat sa dagdag na kasagutan. At lipat naman tayo dito sa pagmagtatanong di kapatid na Alex G. Kapatid na Alex G, to unmute and good evening. Bro Alex G. Hello po. Good evening sa lahat. Yes, good evening bro. Go ahead. Narinig niyo ba ako? Yes bro, loud and clear. Okay, sige. May tanong po ako. May ikinisal sa civil lang, yung hindi sa simbahan, na 2 pares. Tapos, yung asawang babae, sa unang pares, ang asawang lalaki sa pangalawang pares, ay naging magkalaguyo. Sa batas ng tao ay nagkasala talaga sila. Ang tanong ko, sa batas ng simbahan at sa Diyos, since they are not spiritually married, kasi sa civil cycle sila, parehong pares nagkasala ba sila? Ano ang kanilang pagkakasala? Teka, medyo nalito ako konti bro.
Ang kwento mo, may isang magkasintahan na kinasal sa civil, tama? Nang hindi magkasintahan, actually, hindi magkasintahan. Dalawang pares na, kinasal sa civil. Okay? Okay, bali dalawang, pares, kinasal Okay. sa civil. So, tapos, yung asawang babae, sa unang pares, ay naging magkalaguyo sa asawang lalaki sa pangalawang pares. Mhm. Yun, parang magkalaguyo sila. Mm. Yun ang tanong ko, nagkasala ba sila sa simbahan since they are not spiritual married, kumaga, kasi civil lang sila, hindi sila kinasal sa simbahan. Okay. So, nagkasala ba sila? Okay. So, Bro Angel, ikaw sumagot. Actually, may sagot tayo, pero Bro Angel? Hindi lang ganito eh. Sige bro, Christian, hindi pa kita narinig sumagot. Well, sige. Ganito lang kasi yun. Ano mo yan na yan, kaya mo na yan bro. Oo, actually, unang-una pa lang, doon pa lang sa kasal sa sibil kapatid, nagkasala talaga sila. Kasi hindi ano yun ng Panginoon, di ba? So, yung sinabi mo na kumbaga sa ano pa tawag nito, parang ang storya kasi niyan is nagpakasal sila pero yung dalawang yun nag-commit pa rin ng sin. Yes bro, the answer is yes. Nagkasala pa rin sila. Okay. Direct to the point na lang na pagkasagot, yes, nagkasala sila. Yeah. Hindi lang batas ng tao, bro, batas din ng Panginoon. Okay. So yun bro, yun yung sagot natin doon. Okay. May pangalan pa akong tanong bro. Sige bro, go ahead. Kung ang isang araw sa Diyos ay katumbas ng 1,000 taon, 1,000 taon para sa tao, ibig bang sabihin, ginawa ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng 6,000 taon? Yan bro. Yung, ano yan? Medyo nakakalito bro. Ganito bro. Di ba ang sa Bible, ginawa ang isang araw sa sa Diyos may katumbas ng 1,000 taon. Di ba yung sa Bible? Okay. Hindi ako nagkamali. Kaya nga, kung isang araw sa Diyos ay katumbas ng 1,000 taon para sa tao, ibig bang sabihin, ginawa ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng 6,000 taon? Yun. Okay. Bro, John Lee? bro, ano? Sige bro, Jando. Sige bro, Jando, go ahead. Akong bibigay sagot doon. Sige bro, go ahead. Bro. And, brother, ito yan. Actually, wala naman sa Bible na ang isang araw ng Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Ganun ba? Wala sa Bible yun. Anong talata yung ginagamit mo bro? Anong talata? 2 Peter 3:8 siguro. Pakibasa nga yung brother John Ray, yung sige, sa unang 2 Pedro Peter 3:8 sa ang salita ng Diyos. 3:8. 2 Peter 3:8, Sa ang salita ng Diyos. salita ng Diyos. ASND. Ayan. So ito ang ating mababasa. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya ang mga ito ay pareho lang. Ayan. Ang sinabi diyan para sa Panginoon 'yan. Walang sinasabing para sa tao diyan. Para sa Panginoon 'yan. Ang isang araw at ang 1,000 taon pareho lang, walang magkaiba. Ang ibig sabihin nun bro, hindi siya bound ng time and space. Time and space. Pareho lang yung para bang yung 1,000 taon, parang kahapon lang, parang kanina lang. Yung nangyari 1,000 years after, parang kanina lang 1 minuto nangyari sa kanya. Parang ganun ba? Walang pinagkaiba. The same lang. Sa Panginoon, the same lang yun. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung
ideya na isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa tao. Maraming beses ko yung naririnig, pero nung binabasa ko yung talata, hindi mo yung ibig sabihin. Sabihin doon, walang pinagkaiba ang isang araw at 1,000 taon para sa Panginoon. Yun bro. Actually, narinig ko lang yun, bro. Tapos, siguro yun yung binasa ni Brad Jerry kanina. Siguro yun ang talata. Yung ganun. Anong sinabi ko, bro? Yung binasa mo kanina, yung pa, anong gusto yun? Kanina lang. I think yun. Ito. Actually, may talata talaga niyan sa Salmo. No? Ito ang sinabi sa Salmo. Then, yung kay San Pedro, ano lang yan, no? Sabi, ang 1,000 taon sa amin ay parang isang araw lang na lumipas sa inyo o parang ilang oras lang sa gabi. So, malinaw ang sagot ni Brother Jando, kapatid, na ang Diyos kasi hindi siya bound sa time and space. There is only parang bang sasabihin nating time frame ni God is only now. Yan lang. Pag sinabi mong now, yan ang kabuuan ng panahon ng Diyos. Wala bang, kaya nga sabi doon sa binasa ni Brother Jando, ang isang araw sa Panginoon parang 1,000 taon. Kasi nakita na niya, kasi hindi siya sa time frame eh. Kung sabaga, ang mundo diyan tumatakbo ang panahon. Ang Panginoon labas diyan. Wala, oo. Ganun nga. Labas siya diyan. So sa atin may panahon, pero ang Diyos nakatingin sa atin, parang nakita na niya ang buong kasaysayan. Nakuha mo, bro? Yeah. Yan ang point ni Brother Jando, bro. Ano, bro? Ayun. So, walang pinagkaiba bro. Para bang ano ba? Ibang, Parang yung 1,000 after. 1,000 after these days. Parang sa kanya, parang mamaya lang yun. Hala, ganun na. At doon sa creation, tandaan natin na ang pagsulat kasi sa Bible by tradition. No, as far as I know, ang sa Genesis ang sumulat niyan Yahwistic tradition. So sila yung mga Hudiyo na tinawag sila na Yahwistic tradition. So based yun sa ano nang sumulat, bro, sa kung paano niya, ano bang gihan ay sa Tagalog, paano niya Basta yun na yun. Inayos. parang sequence ba, yung sequence ba nilagyan niya ng sequence? O, yung nilagyan niya ang sequence, no? Nilagyan niya ang sequence, pero nung gumawa ang Diyos ng lahat, bro, paano magkaroon ng araw, hindi naman siya bound sa time. Di ba? Pero kung sinulat yun ng writer, nilagyan niya ng sa baga first day to 7 day. Bakit? Kasi according sa mga scholar, ang mga writer ng Bible, isinulat nila yan based sa experience. Based sa experience. Meron kasing merong gabi, merong araw, no, sa panahon nila, meron ng isang araw, meron ng 2 araw, kahit hindi pa uso ang kalendaryo noon, pero meron na silang counting of days. So, paano nagkaroon ng counting of days? So, kaya ganyan ang pagkasulat ng Bible. Ang Diyos, unang araw, ang Diyos, sulat ng ganyan. Sa true experience na nakita nila, isinulat nila ang Bible. Halimbawa naman, bakit di ba, makikita mo sa Bible, si Eva kinuha sa tadyang ng lalaki. Di ba? Hindi man yan maapurbahan sa science. Pero bakit gano'n ang pagkasulat? Kasi nakita nila na mas kulang ano ba yung explanation nun? Parang yung buto ng lalaki parang kulang ng isa. So gano'n ang sinulat ng writer. Ang babae doon kinuha sa tadyang. Ganyan ang pagkasulat ng Bible based on the experience.
Kaya, sa Bible, mabasa mo, ang Diyos, ginawa niya first day to 7 days. No, kasi, by experience kasi, mayroong araw may isang araw, may unang araw, may pangalawang araw, tatlong araw. Ganyan. Pero, kung ang Diyos mismo, hindi man siya bound sa oras, wala man siyang araw na sinusunod, bakit may unang araw? Nakuha mo, bro? Bali yung since nabanggit mo bro yung sa creation, di ba first day may kinikreate yung Up to 7 Diyos, days. tapos Oh. up to 7 days, may rin kinikreate. Paano ba sinusukat yung araw nung time na yun since wala pang kalendaryo? Oh, nasa Genesis from night to dito sa Genesis nag-umpisa sa gabi. Basahin natin sa Genesis 1:1 up to the following verse na lang, no. Ito mababasa natin, nagpasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya, pagkatapos iniwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi, so nagkaroon na ng gabi at dumating ang umaga, yun ang unang araw. So yan ang counting ng unang panahon. From sunset Kasi usually may From sunset na 24 to- hours na yun. sunrise. Bali bro, it doesn't necessarily mean na 24 hours na yun or gano'n na talaga yun. 24 hours na. Gano'n. Well, sa ating Panginoong Kristo sabi niya 12 hours sa John. Sa John 11:9, ang sabi ng Panginoong Kristo 12 hours lang eh. John 11:9, sabi dito, sumagot si Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? So, ang counting nila nung unang panahon, 12 hours lang. Sa panahon ng sa Jewish reckoning yan. Sa Jewish reckoning. Pero sa panahon ng simbahan, ni-reckoning nila ang oras, 24 hours na. 24 hours na. Yung Oo. na yung kalendaryo kinta na Oo, kaya nga, kasi, itinama nila yung counting ng yung counting ng panahon, itinama ng science, syempre, at ng simbahan. Ipinagtugma yung kaya, magtatama yung counting talaga 24 hours. Pero sa mga Hudyo kasi 12 hours kasi nga sinunod nila yung Jewish reckoning na from sunset to sunrise ayon sa Bible. Sunset to sunrise kaya 12 hours lang sa kanila. Pero yun na nga dahil andyan na yung simbahan ayon kasi sa Ephesians kasi Ephesians, kung babasahin natin ng Ephesians 3:10, sabi kasi dito, para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. So the fullness of knowledge nasa simbahan talaga, bro. Wala sa mga Hudyo. Although subscribe si Panginoong Jesucristo sa time reckoning nila kasi yun ang panahon nila eh. Pero the fullness of talaga karunungan nasa simbahan. Nung inaaral ng simbahan kung ano ba talaga ang tamang bilang ng panahon. Ayun, nakita ng simbahan 24 hours pala. Ayun. Okay na ba yan, kapatid na Alex G? Okay bro, we'll explain bro. Pwede pa isa bro, isa na lang. Sige, last one. Tanong ko. Last one. Actually, ito yung tanong kay Brad Angel nung karaang ilang linggo na yon. Tapos nagputol-putol kasi mahina ang signal. Ulitin ko lang yung tanong, Bro Angel. Yes bro, go ahead. Bro Angel? Okay, sige. Yes, bro, go ahead. Okay. Ulitin ko lang yung tanong, bro. Nag-alala ako doon sa presentation ni Brad Angel tungkol sa 33,000 na tao na namatay within that day. Then silang lahat na impyerno. Napunta sa impyerno.
at 3 lang ang napunta sa purgatorio. Then it came to my mind na out of those people who died, sa dami nilang iyon, then there must be greater possibility na mayroong mga batang sanggol na napasama sa mga namatay. In which, napunta din sa impyerno. Ngayon, ang tanong ko, di ba ang mga sanggol ay wala pang mga kasalanan? Maliban sa original sin. Kung sakaling mayroong napasamang sanggol doon sa impyerno noong araw na yon, bakit sila napasama? Yun ang tanong ko, bro. Bakit sila napasama? Na since wala pa naman silang kasalanan aside from the original sin, bakit sila napasama? Especially those babies na nabinyagan na. Assuming. Okay, ang maganda yung tanong, no? Paano yan po kasi, no, yan ang kasulatan, yan po yung sulat ng mga libro ng mga church fathers natin, ang mga saint natin. Is that Saint Louis, no? Saint Louis de Montfort, ang nagkukwento niyan na mismo siya naka-experience, sinabi sa kanya ng isang soul na sa 33,000 na namatay, sabi ng isang soul, sinabi sa kanya ng isang santo na 2 lang kami, sabi niya. So siya yung oo, 2 lang, no? So ang tanong, pero 33,000, 2 lang, nakakatakot, no? Ang hirap talaga biblical yan kahit nga si Jesus sabi niya makipot talaga ang pinto, makarating sa langit. Ngayon, paano yung mga bata? Tama, no? So well, unfortunately, walang binabanggit doon, no? Walang binabanggit na may bata o wala. Wala siyang binabanggit na exactly. But tandaan natin, even sa catechism, yung mga nabinyagan, no? Yung mga nabinyagan, of course, they will go straight to heaven. Pero yung mga hindi nabinyagan, ang sabi sa catechism natin na mga batang hindi nabinyag, inilalagay na lang sa awa at habag ng Diyos, no? Hindi naman sinasabing ligtas sila yung mga hindi nabinyagan, but ibinibigay na lang sa Diyos yan. So the more possibility is yun nga, no? Hindi natin ayaw natin magsabi na wala exactly. Ako kasi hindi ako nag-aano ng walang batayan. Ang nakalagay sa 33,000 na yon, no? Talaga yung mga namatay. Pero hindi specific kung may baby, kapatid So, hindi natin... Bro Angel. Yes, bro. Bro Alex. Bro Alex, para hindi ka na magtanong dyan, kasi yun kasing pinahayag na Brother Angel, private revelation kasi yun. Private. No, so, hindi naman tayo obliged na talagang paniwalaan na yun nga ang nangyari. Yun ang aral ng simbahan. Pero may batayan yun kasi nga pahayag ng mga santo yun, no, yung binasa niya Brother Angel. At yun nga, tama siya Brother Angel, wala naman sinabi na kasali mga bata doon. So, para maalis yung mali na mali mo pag-iisip na nasali yung mga bata doon. So, mayroon tayong tinatawag na baptism of desire. Although, yun na nga sabi ni Brother Angel, sa katikisim talaga natin, ipinapasa Diyos na lang natin yung kaligtasan ng mga bata. Okay, ayon sa CCC natin, no, ipinapasa Diyos natin ang kaligtasan ng mga bata na makapasok din sila sa langit, lalong-lalo na doon sa mga hindi nabinyagan. No? So bakit kaya ganun ang para bang kung parang uunawain mo, even the church hindi sigurado kung saan talaga mapupunta yung mga bata. Kasi hope Oo. No, ipanalangin natin ang kaligtasan ng mga bata ay makapasok pa rin sa langit. Bakit ganon? Kasi ang Panginoong Jesucristo nung siya ang nangaral, bro, hindi naman kasi nagsisinungaling ang Panginoong Jesucristo Tingnan mo ano ang sinabi sa banal na kasulatan nung ipinahayag niya na kinakailangan nating mabautismuhan para makapasok sa kanyang kaharian. No? Sa John 3:3 to 3:5 kasi, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Ibig sabihin, pag hindi ka nabanyagan, hindi ka mapapabilang sa kanyang kaharian. At hindi eksimte ng mga bata dyan, kasi kung babasahin mo sa 5, lahat ng tao yan No? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa magandang balita Biblia,
Lahat ng tao yan. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Walang restriction dyan na maliban sa mga bata. So, lahat So, ng tao. posible talaga may mga batang hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, ang simbahan nananalangin na sana makapasok din sila. Di ba? Sana i-offer natin sa awa ng Diyos sa mga batang hindi na binyagan, makapasok din sila sa kaharian ng langit. Then, ano ko dito para maunawaan mo ba, kahit pa na may bata na matay, hindi talaga sila mapupuntang impyerno. Walang mamatay na bata, bro, kahit pa hindi mabinyagan, mapupuntang impyerno. Saan naman sila ilalagay ng Diyos? Hindi naman sila pwede sa langit. Kasi wala naman silang, yun na nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo maliban ang tao. Maliban ang tao. Hindi mabinyagan, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi kasi nungalingan yan. Ang Panginoong Jesucristo na nagsabi defeated dogma yan. Defeated dogma yan. Kasi ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi. Hindi rin sila pwede sa impyerno kasi wala naman silang mabibigat na kasalanan. Tama? Yes. Kaya mayroon tayong baptism of desire. Pero yung Alam mo ba yung baptism of desire? Para maunawaan mo yung pinaghihinalaan mo na may mga bata ba na nasali doon sa sinabi ni Brother Angel na 33,000 namatay, dalawa lang ang napuntang langit, no? So, may kasali ba mga bata doon? Ako sabihin ko, wala. Kasi hindi pwedeng ipunta sa impyerno ang mga bata na wala ba naman niyang kasalanan. Pero mayroon tayong baptism of desire. Ano ba ang konsepto ng baptism of desire? No? Kaya nga sa Vatican, First Vatican, may aral ang simbahan about infant, yung limbos of the infant. Alam mo yan? Limbos of the infant, di ba? Sa Bible, merong limbos of the father, yung kinaroroonan nila Abraham at nung mga namatay bago pa makapasok sila sa langit, meron silang lugar na tinawag na bosom of Abraham. Di ba? So, yun ang limbos of the fathers. Yun ang pinatutunguhan ng mga taong namatay nung unang panahon, mga banal, na hindi pa makapasok sa langit kasi nga hindi pa nabuks ng langit, no? Na nakapasok lang sila nung bumalik ng Panginoong Jesucristo sa langit. So may lugar talaga na parang intermediate na lagayan ng mga taong namatay na hindi pa pwede sa langit. So yun yung limbos of the fathers or bosom of Abraham nung hindi pa sila inakyat sa langit. Then sa Vatican I, mayroong aral about limbos of the infant naman. No? At yun na nga lang, pagdating po kay Pope Benedict XVI, inabulis niya yung aral na yan kasi nga walang sapat na batayan. No, wala talaga siyang sapat na batayan. Pero bakit nabuo to ang aral na ito? Kasi nga, dahil nga sa statement ng Panginoong Jesucristo na wala nga makakapasok sa kaharian ng langit pag hindi nabinyagan. Ang daming batang hindi nabinyagan Diba? So hindi talaga makakapasok sa kaharian ng langit kung susundin natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi rin sila pwede sa impyerno kasi wala naman silang mabibigat na kasalanan. Okay? So, ang posibleng puntahan ng mga batang hindi nabinyagan, yung limbo of the infant. Kaya sa First Vatican Council, mayroon tayong aral about limbo of the infants. Pinaparuroonan ng mga bata na hindi pwede sa langit, hindi din pwede sa impyerno. Ano ba yung limbo? Ang limbo, according sa aral ng simbahan, is a state of happiness minus the vision of God. Paraiso din siya, pero hindi na nila makikita ang Diyos. Ayon dito sa John 3:3. Kung basahin kasi natin sa John 3:3, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi niya makikita ang Diyos maliban ang tao, hindi mabinyagan, hindi siya makakita sa Diyos. Kaya, sa First Vatican, kung unawain mong maigi-aralin natin ang aral ng simbahan, ang limbo pala is a state of happiness minus the vision of God. Mayroon akong reference niyan dito sa hindi to akin lang, no. Mayroon akong reference dito na libro na yan ang meaning ng salitang limbo, no? State of happiness minus the vision of God. So, yun ang pwedeng paruroonan ng mga bata. However, ano naman itong baptism of desire na sinasabi ko? Ito yung
ang concept ng baptism of desire, halimbawa, yung isang bata, yung bata namatay dahil nakunan yung kanang nanay. No? So, dalawang nanay ang pag-iahambing natin, isang pagano at isang katoliko. Isang pagano at isang katoliko. Dito muna tayo sa katoliko. Kung ang nanay, mayroon talaga siyang strong faith about Catholic. No? So, ang nanay, kung hindi nakunan, most probably yung anak niya, pabibinyagan talaga niya yun sa Katolik. Tama? Tama, bro? Bro Alex? Tama ba? Ang nanay na nagbuntis na hindi nakunan yung bata, iaano talaga niya yun sa Katolik, pabibinyagan. Tama? Yes. Hindi masyadong mano nila. So, sige na, ipapaliwanag ko na lang. Yun talaga ang Putol naman, bro. yun talaga ang intensyon ng nanay. No, kung hindi makunan ang nanay na Katoliko, pag hindi talaga makunan ng nanay na Katoliko, pabibinyagan niya talaga yung bata. So, yun ang ng baptism of desire. No? Dahil nakunan siya, sabi ng simbahan, yung faith ng nanay, dun ihuhukom sa bata. So, dahil sa faith ng nanay, kahit pa yung bata hindi siya na tao, mapupunta ang langit yun. Dahil sa faith ng nanay, sa Catholic faith na kung yung tao yun, pabibinyagan talaga niya ng Katoliko yun. So yung bata, kahit pa hindi nabinyagan, dahil nakunan napupunan pa lang, mapupuntang langit yun, baptism desire. So dito naman tayo sa pagano, na walang pananampalatayang Katoliko. Kung nakunan yung isang paganong nanay, dahil wala siyang pananampalataya sa Katoliko, hindi niya talaga pabibinyagan yung kahit pa nabuhay yung bata. No? Dahil hindi niya pabibinyagan yun, namatay, nakunan, ano ang hukom ng Diyos doon sa bata? Sabi naman lahat ng tao hukuman eh. Hindi naman sinabi maliban sa mga bata, lahat ng tao hukuman ng Diyos yan. So ano magiging hukom ng Diyos doon sa bata na namatay dahil nakunan sa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay na pagano? Sa kanyang faith. Dahil wala siyang faith sa Panginoon, so ang hukom ng Diyos sa kanyang anak, dahil hindi nga makakapasok ang hindi mabinyagan, saan siya ilalagay? Hindi naman pwede sa impyerno. So, doon siya ilalagay, according sa aral sa Vatican I, doon sa infant, a limbos of the infant. But again, the limbos of the infant is a state of happiness minus the vision of God. So, yun ang patutunguhan ng mga batang hindi nabinyagan, kapatid. Walang mapuputang impyerno. Permanente na yun yung nandoon sa infant limbo na yun, Brad. Permanente na sila nandoon. Yes, kasi hindi nga makakapasok sa langit eh. Hindi sila makakapasok sa langit, bro. So, permanente talaga sila doon, but still a paradise minus the vision of God. Pero yung Okay na ba yung sinasabi yung Alex? ano lang, bro? Sige, bro. Yung sinasabi yun, bro, yun sa mga batang hindi nabinyagan. How about yung mga batang nabinyagan na namatay? Nabinyagan. Tapos namatay. Yun na nga, mapupuntang langit yun. Okay. Yun sa aral So, natin. hindi sila... Okay. Okay na, bro. Okay. So, alisin mo na yung isip mo na may batang namatay doon sa 33,000 tapos napunta ba yun sa impyerno? Hindi. Pag alam natin ang aral, bro, imposible na puntang impyerno ang bata. Okay, Brother Genre. Yun. Yes, bro, Jando. Merong ano pala dito, merong nag-chat sa WhatsApp, may tanong siya, sa tingin ko makakasagot to Brother Angel. Sabi niya, good evening Bro JD, may follow-up question ako about plenary indulgence. Ano ba ang dapat gawin para mawala ang parusa para makamtan ang plenary indulgence? Brother Angel, Brother Angel, sagutin mo ito.
Yan, okay. Kagaya ng sinabi po natin nung sinagot natin yun, ano ba yung plenary indulgence? Ay sa catechism natin or sa Code of Canon Law, ito yung parusa after ng confession. So, yung after ng confession na yon, lahat ng tao, no, kapag hindi nakatanggap ng plenary indulgence, ay talagang mapaparusahan pa yung mga tao sa kabilang buhay. Yun yung sa purgatory. Parang ganito lang yun, no? Kagaya ng pinaliwanag natin, halimbawa ikaw ay nakainom, nakasagasa ka, no? Tapos nakapatay ka, tapos ang ginawa mo, naghumingi ka ng tawad, no? Pinatawad ka naman ng mga pinatawad ka ng mga magulang ng bata na nasagasaan mo. Yes, pinatawad ka na, pero tanong, may makukulong ka ba o hindi? Yes, makukulong ka pa rin. So, ganun din yun sa batas ng Diyos. Ang plenary indulgence is like, matanggal yun. May plenary, yung indulgensia na matatanggal yun yung parusa mo nung supposed to be. No? Mayroon bang pwedeng gawin yan? Actually, maraming ang simbahan po niyan. Ang simbahan po, marami pong offer dyan. No? And at the same time, meron din tinuturo ang simbahan, magkaroon ka ng plenary indulgence. Dito pa lang, kumbaga, no? Sino ba yung mga yung mga santo, no? Nagkaroon yung sa 33,000 na sinasabi natin kay Saint Louis de Montfort pa yon, yung mga santo, yung 33,000, dalawa lang. Yung dalawang yun, yung isa doon na nagsabing yung soul na nakarating sa langit, yung pong nakarating sa langit na yon na isa, ang ginawa nun puro penance yun. So, puro charity works at nagpakabanal siya, no? So, ang gagawin ng mga tao para mapatawad ka ng matanggal ang plenary indulgence sa kabilang buhay, yung parusa, so talagang kailangan talaga mamuhay tayo sa kabanalan na tumulong, charity works, no? At plus yung live a holy life, kapatid. Dito pa lang sa lupa, kailangan gawin na natin yung charity. Kaya nga, Santiago, isa to sa mga spiritual works of mercy naman. Dalawa yan, no? Pwede kang gumawa ng spiritual works of mercy or corporal works, yung charity. Yung spiritual works of mercy, para mabawasan ng pagpatawad din ng kasalanan mo, nasa Santiago chapter 5, verse 19, bro Jando, bro Junri. Yun lang nga po natin yun, no? Bro Jando, meron ka dyan? Ay, ako ba? Si Bro John Ray, meron ba? Sige. Anong talata yun ba rin, ano? Santiago po, chapter 5, Teka. 19 to 20. Santiago, chapter 5, verse 19 to 20. verse 19 to 20. Okay, ito sabi rito, no? Sabi ganito, ba't naging Bisaya? Ano ba naman to? Okay, ito, yan, no? Nakikita ba screen? Okay. Ito sabi, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalihis ang landas, at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Angel na yun, ha? Nadugay ako. Sige, go ahead, Brother Angel. Kapag nag-aakay pala tayo, napapawi, no? Ang maraming kasalanan. Siyempre, kasama ng kasalanan mo doon kapag ikaw ay nag-aakay. Nandun yung paglilingkod sa Diyos. Isa yun sa spiritual works of mercy. Isa yun sa makakaano tayo sa plenary indulgence. Marami pa. Talagang self-sacrifice. Charity works, no? Dito pala, mag-sacrifice ka na. Yung dadaanan mo purgatorio sa buhay, yun po yung mga pwede natin gawin, kapatid, no? Para magkaroon tayo ng plenary indulgence na tandaan natin, ano yung plenary indulgence? After confession, after ka nagsisi, pag namatay ka, may parusa pa sa purgatorio yon. Kagaya na sinabi ng example. Paano mawawala yun? Tulog na ikaw? Spirit.
Tulog. Babay na yun, babay na papa. O, tulog na. Tulog na. Gabi na. Ay, narinig ako? Hindi! hindi, hindi ka naririnig, bro. Sorry. Sorry. Patuloy ko, bro, Angel. Sige, Ranger, go ahead. Enjoy na, enjoy. May commercial po. Pasensya na. No? Sorry, nalaglag pala yung yung ng mic ko nalaglag, yung boses ko na direct sa computer, kaya naririnig ako. May advertisement. Ang hirap talaga pag live. Pag live ganun po. Ano? So, Ano yun ba? po, kapatid. Yun Sige, po, go. Go ahead, Brother Angel. Napakaganda pa naman ng tanong niya. Yun po, lahat ng nakikinig ngayon, para tuluyan na, no? Lahat ng mga santo, ganun yung ginawa. Saint Francis of Assisi, bakit siya naging santo? Direct to heaven sila, yung mga santo. Anong pinakaginawa nila? Nag-charity works, no? Saint Teresa of Calcutta. Lahat ng mga saint, pansinin nyo, direct to heaven, wala nang purgatorio. Gusto nyo mag-direct to heaven kayo? Pag namatay? Ako napansin ko yun. Lahat ng dumiretso sa heaven, ang ginawa nila, no, they live a holy life at yung charity works. Ganun. So, malabo ka makadiretso sa langit kapag kumaramot ka sa kapwa. No? At malabo ka makarating diretso sa langit kung, yun nga, no, hindi mo talikurin ang mga kasalanan na yan. Tapos charity works and spiritual works. Ano yung spiritual works? Maglingkod ka talaga. Pansin mo sa kanila, lahat naglingkod eh. Mga madre, nagisanto, no? Mga santong San Pedro Calungsod, no? Lahat yan, laiko lang. Pwede, laiko, hindi sila madre, hindi pare, hindi bishop. Bakit nagisanto? Naglingkod pa rin sa simbahan, they live a holy life, at naglingkod sa tao. Yun doon sa paraan na yun, didiretso ka sa langit. Magkakaroon tayo ng plenary indulgence. Yun lang po, kapatid. Back to you, bro. Christian, yun. Okay, Maraming... Yes, bro, go ahead. Brother, meron ba ito pahabol dito, no? Hindi ko alam kung saan lugar ito. Basta sa WhatsApp, iba yung kanyang number. Hindi ko alam taga saan ito. May tanong siya. Sabi niya, dalawang tanong ito. Ito yung pasagot ko kay brother, nandiyan si brother Tata? Umalis, bro. Baka hindi pa nakabalik. Pero nandiyan naman si bro Wendell. Okay, wala si brother. Brata, andiyan ka, Bata? Wala. Kung wala, ibigay ko to kay brother Romel. Andiyan brother Romel? Palma, wala rin. Bigay ko na lang. Bigay ko na to kay brother John Ray na lang, brother John Ray. Ang tanong dito, dalawa ito ba John Ray? Dalawa ito Unang tanong niya, ano ang kinaibahan ng apostle sa disciples? At pangalawa, teka tawag kasi mo sige. At pangalawang tanong niya is, ano ang meaning ng amen? Una, ano ang pinagkaiba ng apostle sa disciple? At pangalawa, ano ang ibig sabihin ng amen? At sa pangatlo, idadaan niya sa call. Well, almost the same lamang po yung apostle at disciples, no? Meron lang siyang significant talaga kasi pag sinabi kasing apostle, pinadala. Pinadala. Yun talaga ang ng mga apostles, pinadala. Send by God. Yan ang mga apostles. Pero disciples lang din yun. Mga alagad ni Kristo. Parehas lang po yan. Mayroon lang sigurong kakaunting diferensya kasi tayo mga disipulo tayo ni Kristo pero hindi naman tayo mga apostoles. Kasi hindi naman niya tayo pinadala no? Pero halos magkaparehas lang yan. Mayroon lang kunting definition na specific para sa mga apostoles lang. Sila kasi ang pinadala ng Diyos. Matthew 28:19, sa Matthew 28:19, sabi ng Panginoon Kristo, humayo kayo sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo at turuan ng lahat ng mga tao sa lahat ng itinuro ko sa inyo. Doon ang pagiging apostolis nila, no? At ano yung pangalawang tanong mo dyan, Do? Ang pangalawang tanong niya, ano daw ang deeper meaning of amen? Amen, yes. When we say amen, the deeper meaning is so be it. Mangyari nawa. Maraming meaning yan, pero for me, the
the pure meaning is so be it, mangyari nawa. Okay. So, yung pangatlo niya, tatawag daw. So, tawagan natin. Sige. At bro, Jando, habang tinatawagan mo yan, okay ka na dyan? Good evening. Sana sumaga. Ayan. Hello, good evening. Ate. Hello po. Okay. Tinatawagan mo yan, okay ka na dyan? Nakita ko si andito po ako sa sa US po. Te, malakas yung background mo, Hello po. te. Pahinaan, te. Te, malakas yung background. Pahinaan yung background, te. Malakas. Sa YouTube. Oh, okay. Namin yung YouTube mo kasi malakas. Naririnig dito. Okay. Wala So- naman pala eh. Wala naman pala monitor to eh. Sige, go ahead, te, go ahead. Itong tanong ko kasi I'm here pala sa sa US. US, okay. So, okay. Ang tanong ko kasi si Father Daniel Rihel is exorcist priest. Ah. So, sinabi niya kasi na yung pagpabautismo, if the person na hindi siya nabaptismohan as a Catholic, kung tayo na Catholic, pwede tayo, when that person na nasa parang end sa life na niya, kung halimbawa na na aksidente siya, so pwede daw tayo, but he said that it was a lay minister. So kung ano bang pagkaibahan sa lay minister sa nagsisilbi sa simbahan, or yung ordinary lang na like ordinary na Catholic Ano yung kaabag? na Kaabag? pwede, na pwede daw kung Channel ang ko yun, isang channel tao ko. na pwede daw tayo makabaptismo sa yung taong na mamamatay na hindi pa siya na baptismohan, para daw yung soul niya na ma-open, na mapunta siya sa langit. Yun ang sinabi ng exorcist priest na si Father Daniel Rihel. Okay, nag-guess mo yung tanong doon, Brother John Ray? Yes, emergency baptism yung ibig niyang sabihin, Brother Jando. Yes, sister, meron tayong emergency baptism, tinatawag, no? Yan ay rare, lang yan, in a rare situation. I guess sa mga bata lang yan, hindi pwede sa mga malalaki yan. PCC 1256, bro. Basahin mo, Brother Jando. Ano yan? Ano yan? PCC 1256, emergency baptism. Hindi, pwede rin sa lahat yun, bro. Kapag walang, kahit kanong edad, kapag hindi siya nabinyagan, and kahit sino pwede po. Pwede siya sa mga malalaki? Yes, kaya basta hindi nabinyagan. At lahat ng tao pwede magbinyag, kahit sino, basta yung proper formula. At Sige, basahin mo nga, Brother Jando, yung CCC. O sige, teka lang ha. Ayun. Ano yung Brother Angel? CCC 1256. Ayan o. CCC 1266? 1256 Catechism. 66? 56. 1256. Okay. 1256, bro. Sabi ganito, the ordinary ministers of baptism are the bishop and priest, and in the Latin Church also deacon. In case of necessity, anyone, even a non-baptized person with the required intention can baptize by using the Trinitarian baptismal formula. The intention required is to will to do what the church does when she baptizes. The church finds the reason for this possibility in the universal saving will of God and the necessity of baptism for salvation. Anyone yan, any person, anyone, hindi siya nabaptize, halimbawa, kahit si Lola, si Anot, alam niyo hindi nabaptismohan, any person, no, is allowed to step in as long as bautismohan siya sa ngal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lagyan ng tubig, ano yung sa noo, kasan mo, pwede ka po yun po yung tinatawag na emergency baptism, kapatid. Back to you, Bro Junray.
Okay. Oh, yes, Bro Angel. Okay, sinagot mo naman Yun sister, no? Emergency baptism ang tawag doon. Tama yung pari na narinig mo. Tanong, Yes, sagot. follow up. Okay, ano pa? Yun na, tanong ko, kung halimbawa, like for example, yung isang magbabautismo kasi emergency yan, pero hindi siya nakapagkumpisal. So may nasa state of sin siya, tapos Yun na nga eh. yan. I don't know no kung kasali ba ang mga malalaki diyan, no, kasi iba kasi ang sa mga malaki need talaga nila ng repentance and then paliwanagan. Ang as far as I know, yung emergency baptism sa mga bata, yung halimbawa hindi na kayang dalhin sa ospital kasi mamamatay na yung bata. Hindi na siya kaya kasi any second pwede siyang mamatay. No, so I don't know kung kasali ba ang emergency baptism sa mga lalaki. Bro Wendell, kasali ba yung mga malalaki sa emergency baptism, Bro Wendell? And then, bro, Nakamute si Bro Wendell, nakamute. nakamute. Kung ang malalaki wala talagang binyag, kailangan yung willingness pa nila, no? Yung pahintulot na So aplikado sa kanila ang emergency baptism, Bro Wendell? yes, aplikado. Aplikado Sa din. kanila ang emergency baptism kung nasa, pero kailangan yung pahintulot din nila, no? Kaya nga eh. Dahil malalaki na sila. Pero sa case nila, kahit ibang sikta sila, nasa ibang pananampalataya sila, so di natin makalimutan din yung deklarasyon ng Simbahang Katoliko sa Lumen Gentium number 16. Ang Lumen Gentium number 16 sabi, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Ano daw? Lumen Gentium number 16. So, yun ang tinatawag na invisible members of the Catholic Church. Meron tayong invisible members ng Catholic Church. Kung maalala nyo, kahit nga ang ating Panginoon Jesucristo sa San Juan Kapitulo 10:16, meron siyang mga tupa na nasa labas ng kawan. Ano po ba yung kawan? Iyon ang iglesia sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 28 na pinangangasiwaan ng mga obispo. So, yung mga kawan na nasa labas, hindi yun nabinyagan. Pero doon papasok ang invisible members of the Catholic Church. Ano yung invisible members of the Catholic Church? Through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. So, ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan pa rin ng Simbahang Katoliko. Yun po, Bro John Ray. Maraming salamat, Bro Wendell, at naliwanagan na. So, pwede din pala sa mga malalaki talaga, brother, sister, no? Tama yung sabi ni Brother Angel. Kasi ang pagkaalam ko kasi dyan, mga bata lang. So, pwede din pala sa mga malalaki. Sister? May Yes, Bro Angel. Yan. doon sa disciple and apostle, may Ha? sinundak sa messenger ngayon ang pagkakaiba ng Sa akin? at apostol. Sige, basahin mo natin, no, yung about sa pinagkaiba ng disciples at apostle. Okay. So, ito yung pinasa ni Brother Angel sa akin. Pakita lang natin. Ko noon pa. Oo. Okay, so ito yung pinakita. Ba't wala? Ba't hindi makita? Ba't ganun? Hello, Bro Angel. Hindi yan nakita dyan? Wala. Wait yan mo muna, automatic Windows. Ayan. Yan, bro. Ano, wala pa rin, no? Ba't hindi makita to? Anong nangyari dito? Wait lang, Waya.
Siguro Waya. mag-ano na lang ako ng isa pa. Mag-open lang ako ng isa pang Windows para ano siya. Ayan. At habang inaayos ni Bro John Ray, Bro John do, okay ka na dyan? Ay, ito na. Ito na, Pia Yuan. Sige, tira. Ayan, ito yung sinabi ni Bro Angel. An apostle is a messenger. Yun nga, pinadala. One who is sent, yung sinabi ko kanina. While a disciple is a student. Yun na rin sinabi ko, or a learner. Yes. Meron talaga siyang pinaka-specific para doon sa specific. specific talaga yung apostles as sent by God. Bro Angel? So, nung disipulo pa lang po sila, so ano pa lang, parang mga learner pa lang. Estudyante. That Yes. time. Nung alam na niyang kaya na nila mangaral sa iba, so ginawa na silang apostol po. Yun po yung pagkakaiba, kapatid. No, para Okay. sa atman din ng lahat. Okay, si naka-raise hand si Edna kanina pa yata, bro. Wait lang muna. Te, okay na ba yun, te? Okay na. Same yun ang tama yung sagot ko sa friend ko. So, thank you po. Okay, thank you sa'yo, Okay, ate. thank you. Bye-bye. Good night. Okay, nakarisan daw si Ate Edna. Ate Edna? Magkatampo na naman yan. Kanina pa yan, bro, dyan. Lalago talaga. Lo. Puna na sa TED na rin. Wala. Bunalan tani. Wala. Bunalan. Okay, ang ano po ay spiritual warfare. Pwede po si Brother Tata or the Wala si Batata. Brother Wendell ba? Brother Wendell. Nandiyan na si Bro Tata. Bumalik na daw. Pitiyon tani. Dala nilipat. Ano po, ang sitwasyon po ay Catholic po yung nagtatanong, pero nakapunta po sila, dumalo po sila sa lamay ng isang born again. Pwede po daw pa. Nakapunta na po sila, pero para din po sa ibang nakikinig, ang sagot po ba daw nun ay tama po ba ay okay daw po ba yon? Kasi meron na po siyang nararamdamang kakaiba. Mabigat daw po. Yan, bro. So, Jan. sino sasagot yan? Okay, sino sasagot nun? Bigay natin kay Bro Tata kasi kakabalik lang ni Bro Tata. Bro Tata, kasi kakabalik mo lang. Take it away. Yes, nahiya na po ako. Ang specific na tanong, nakapunta sila ng lamay, isang lamay at saka isa namang lamay na born again. Brother Ta, dumalo sila sa lamay ng isang born again. Katoliko po sila. Yung nararamdaman niya ay mabigat. Mabigat. So, baka baka anong psychological lang sa kanya. Hindi natin bakit mabigat ang pakiramdam niya, nagpunta siya, baka sa kanya, mayroon siyang contaminated siya. Dahil yung lamay lang, pwede naman ka magpunta ng lamay ng born again. Lalo lamit sa pamilya o close sa family. Pero yung naramdaman iba ang pakiramdam niya, hindi natin ma-determine yon bakit. Dapat pa siya, i-diagnose pa po siya. Kung ano na sa kanya, baka contaminated siya o hindi natin ma-determine yung AIDS. Ang bakas Brother Wendell na lang. Bakit ganon pakiramdam niya, nakapunta siya ng lamay pero hindi siya kaya hindi natin alam. Kaya not feeling well siya. Kasi po, di pa po pagkasalan ng ibang sekta, bawal po tayong umattend. Siguro yung pinattern niya doon sa patay naman, pwede daw po ba yung pumunta ng iba namang sekta sila, hindi Katoliko? Pwede naman, wala namang yan, no? Hindi naman yan bawal. Ang wala ng kapitbahay mo, o kilala mo, o close friend mo. Pero, wala namang problema. Pwede ba mag-prayer pa tayo sa kanal? Dahil yung mga ibang sikta, kahit Katolik yung
namatay, take advantage yun sila. Mga born again, iba pang sikta, bawal sa kailangan mag-prayer ng patay, pero sila magpunta doon aron mag-prayer, para mag-prayer. Pero ang take advantage nila para makapagpangaral sa mga buhay, yung naglamay. So, tayo pa rin, pag-request ng, kahit dito sa amin, pag may isang na matay na ibang sikta, pero yung mga kamag-anak niya, mga Katoliko, pag mag-request na mag-prayer service ang Catholic Faith Defender, pwede naman. Dahil yun ang request ng pamilya. Yun lang siguro, walang problema. Pero yung ibang pakiramdam niya, hindi natin ma-determine bakit ganon ang pakiramdam niya. Pero baka siguro bro, Tata, ang ano niya is, unang-una sa lahat, meron siyang doorways na nakabukas, tapos pagpunta niya dun sa lamay na yun, merong mga cheche-burecheng mga ginagawa na hindi turo ng Katoliko or ano, na naka-trigger dun sa opening niya, baka yun yung cause. Hindi lang natin alam. Kaya tama na rin naman yung sinabi ni Bro Tata na kailangan niya na i-diagnose na diagnostic interview. Bali, Ay. pang patay ay pastor, tapos nag-pray daw po siya. Hindi daw po malabas-labas yung prayer niya na glory be. Ang namatay pastor. Yes po. Yun ba? Yun, Pastor po yung namatay. yun nag-prayer siya silent prayer lang siya, ano? Yes, silent prayer po, brother Ta. Then ibang pakiramdam niya. Hindi natin na-determine pa rin. Baka contaminated siya o kaya hindi natin pa ma-determine yung pastor na matay. O Kaya ginagawa yun. So, mahirap natin i-determine yun atid sa depende o ma-diagnose natin siya personal. Natin matanong personal. Dahil hindi natin alam ang background niya eh. Okay po, nakikinig po siya ngayon. Okay, si Sedna, dagdag din natin, ang linawin natin, hindi po bawal ang tawag doon social obligation, sabi ng simbahan. Lahat po tayo may social obligation sa patay, sa birthday, o even sa kasal, no? Wala namang problema yon. Pwede po tayong pumunta. Ang piniprevent lang po ng simbahan is yung during worship, no? Dahil iba yung worship nila, hindi tama worship nila, yung pagdarasal din, iba. So, yun po yung pinagbabawal at yung makinig ka sa ibang sekta na pumupunta ka, nakikinig ka, lagi kang umaaten na wala kang alam, no? So, pwede ka kasi matangay. Yun po yung bawal. Pero, sa mga tao, no, pagdating sa ganyan, tawag ng simbahan yan, we have a social obligation, no? So, kumbaga pag-ibig sa kapwa po yan, pwede po yan, makilamay, magdamay, but wag lang po yung worship at yung tumulong ka sa gawain nila. Halimbawa, may humihingi, pamag-anak mo, ibang sekta para sa simbahan niya, ibibigay kay pastor, yun ang bawal. No? O kaya yung mga humihingi sa jeep na ibang sekta. Kasi, ang ginagawa natin doon is nakikiano na tayo sa kanila, nakikisipatya doon sa simbahan na tumutuloy sa ating simbahan. 1374 Code of Canon Law. Yun po yung bawal. But pagdating po sa mga ganyan na social obligation lamang, pag-ibig sa kapwa yan, no? Pakikiramay sa patay, sa pagtulong sa kapwa. Hindi po bawal yan ng simbahan, kapatid. Yun po, kapatid. Wait lang. Okay na ba yung Ted na? Yes. Bro, thank you po, brother. May tumatawag kasi dito eh. Pasukin ko muna kasi alas 10 na. Hello, good evening. Yes, hello bro, good evening po. Hello, good evening bro. Yes bro, may tanong lang ako. Isang tanong lang po. Sige, ano tanong mo bro? Yes bro, tanong ko lang po dahil bali inatake po yung tita ko. Tapos bali laking siyang Katoliko pero yung mga anak niya yung mga Protestante, UCCP. Tapos nung malaman ko na nasa hospital yung mama nila, tinanong ko muna siya kung Katoliko yung mama niya. Sumagot naman siya na oo, kaya doon ko na i-open sa kanya yung tungkol sa anointing of the sick.
Tapos hindi siya sumagot, tapos inano ko siya na baka iba yung ano nila sa aming embassy, kaya inano ko siya saglit na nasabihan na hindi po ito hindi po ito sacrament of healing, pero sacrament of healing po ito. Tapos next sumagot siya po na nadasalan na daw pala ng pastor yung mama niya. So ano po dapat ang gawin, o kailangan ko ba siya pilitin na tumawag ng pare? Okay, Brad Tata, sa'yo yan. Yes, yung may sakit is UCCP. Brother? Bali yung mama nila, bali laking Katoliko, pero di ko lang po alam na kung active siya sa simbahan, kasi pagkakalam ko halos lahat ng anak niya binyag sa UCCP. Ngunit yung ina, yung may sakit na Katoliko, na binyag ng Katoliko. Katoliko po siya, kasi tinanong ko nga yung anak niya na kung ano yung paano nabinyagan yung mama niya, kung sa UCCP ba or sa Katoliko. Sagot niya naman Katoliko daw. Kaya inano ko yung Keep the Sick, tumawag siya ng pare. Tapos sabi naman na dasalan na daw sila dasalan na daw yung mama niya sa pastor. So, kung ganon na bautismohan yung ina ng Katoliko, so yung anointing kasabay yun ang pampisal. So, pwede naman, dahil Katoliko naman siya, yung wala namang epekto yung kahit pa nabinyagan sa sikta, hindi, walang epekto yun, invalido yun. Ang pinaka-importante, bunyagan siya ng simbang Katoliko, pag anointing yung pare, pag kaya pa siya magpumpisal, kasabay na yung pumpisal. Yung kaya ngayon bro, dahil nga unconscious na kasi siya ngayon, hindi na siya gising ba? Yun ang problema, pero kung pwede, kung sangayon yung mga anak, mas maganda. Dahil Pero di na dapat siya pilitin. Na kasi sabi nga ng mga anak niya na nadasal na daw ng pastor. Wala tayong magawa dahil yung ina nila hindi na makasalita. Sige po, salamat po. Yun lang po. Sige. Dahil yung anak, hindi naman yung Katoliko, so ang problema yung kanila, pero kung pwede, ano na lang. Ano mo yun, brother? Bali, pinsan ko yung anak. Kasi yung papa nila, yun yung kapatid ng airpat ko. So ang ina nila, kapatid ng airpat mo, so tiyayin mo. Hindi, bali yung nasa ospital ngayon, bali asawa niya, yung andun sa ospital. No, ano Bali yung kapatid ng airpat ko, matagal na patay yun. Yung asawa na lang yung babae, yun yung nasa ospital ngayon. Okay, bali, tiyahin pa rin yun. Tsahin ko pa rin. So, ipagdasal lang yung niya. Ipagdasal yung niya. Maka-recover pa siya. Bro, Okay, thank you po. Meron ka bang may kilala ka bang mas halimbawa kapatid niya o yung mas matanda, nakakatanda? Mas maganda po ipa-anoint natin kung may chance, no? Anointing of the sick para sa kaligtasan din ng kaluluwa niya. So, sana Yun po talaga yung concern ko, kaya yes, sinuggest ko yun. Kaso nga yung mga kapatid niyang nakakatanda, puro naman nasa labas, overseas. Wala. Sana yung mas nakakatanda na yung may karapatan ba? Kasi yung anak, kung sila lang, malabo yun. Pero kung sanang may makapatid, nakakatanda, pinsan na alam nilang na sila dun sa pinsan ng nanay nila o kapatid ng nanay, no? Sana hindi kahit nasa overseas sila, sana matawagan at banggitin na lang, i-suggest pa rin, no? Ang call ko rin po kasi yun nga, UCCP din sila, kaya parang hindi ko rin sigurado kung talagang nila, kasi nga
yung paniniwala nila, UCCP sila eh. Hindi, yung kapatid nung walang Katoliko doon na pwedeng magpumilit para kawawa naman. Parang wala akong na Katoliko, parang sila yata lahat magkapatid. Puro yata sila mga UCCP. Siya lang ang Katoliko, yung inatake. Opo. Naku. Kasi ang kwento talaga yung bro, yung kapatid ng airpot ko, bali dalawa yung silang asawa sa isang bahay. Kaya yun din yung parang concern ko, parang ewan ko kung nakapag-umpisa, kung kailan siya huling nag-umpisal. Kasi yung dati, nung buhay pa yung uncle ko tsaka yung isang babae, kasama niya sa bahay, bali dalawang asawa sila na sa isang bahay. Kaya di ko rin talaga alam na ano yung kanila ba. Mahirap yan. Ipanalangin mo na lang, kapatid. Iano mo sa sa misa, ipag special mass intention mo muna, sana sa kagalingan yan. Wala eh. Kung ako, gagawa ko ng paraan, pero kung talagang wala po tayong magagawa. Yun po. Kaya nga po. Sige po, salamat po. Bajando. Wait lang, Bajando, may sasagutin lang tayo dito sa live ko kasi mayroon ditong nagngangalang Deliverance Prayer Negosyo na mali daw ang katuruan natin na mayroon ng mga santo sa langit dahil daw sinabi sa John 3:13, wala pang tao sa langit. Basahin ko muna ha. At papaunawa natin dito. Walang sinabi dito na walang tao sa langit. No? Hindi niya naunawaan tong talatang ito. Ito ang sinabi sa John 3:13, no? Makinig ka, prayer deliverance ha, para matuto ka. Pinapapasok kita dito, hindi ka naman pumapasok, so sagutin kita dito. Okay? So, ito ang sinabi sa Bible, John 3:13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Aral So, ni Eli Soriano yan. So, ang pagkaunawa niya dito, wala pang tao sa langit. No? Hanggang sa panahon ngayon. Paano nung umakyat ng Panginoong Jesucristo, wala pa ring tao sa langit? Ang dami na nga niyang dinalang tao sa langit eh. Wait lang ha, mamaya na yan. Itong nung umakyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, wala ba siyang dinalang mga kaluluwa doon? Ang dami na niyang dinala doon eh. Basahin ko sa iyo kapatid ha. Sa Efeso 4:8, sinabi ni San Pablo, nung umakyat siya, ang dami niyang dinalang bihag. Ay. Yung John 3:13, siyempre, hindi pa siya bumalik sa langit nun eh. Kaya wala pa talaga doon. Pero, although hindi pa siya nakyat doon, mayroon ng dinala ang Diyos sa langit. Mamaya, papakita ko sa iyo si Enoch at si Elias. Ito. Wala bang dinala ang Panginoong Jesucristo nung umakyat siya sa langit? Ayan, sinabi sa kasulatan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit. So, nung umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag. At binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Dami ang dinalang bihag. Saan ba niya kinuha yung mga bihag na yan? Yan yung pinuntahan niya. Wait lang. Yan yung pinuntahan niya, deliverance prayer. Meron pa siyang nilagay na deliverance prayer negosyo daw. No? Sa 1 Peter 3, yung bihag ng mga dinala, yan yung pinuntahan niya nung namatay siya. No? Yung mga nabilanggo. Basahin ko sa'yo. 18:19 pala yun, ano? 18, 1 Peter, wait lang ha. Ito yung mga dinala ni Panginoong Jesucristo nung umakyat siya sa langit. Kapatid, no? Ayan, papakita ko sa'yo. Para matuto ka. Sapagkat si Kristo nang pinatay, kahit wala pa siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin, siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan ng espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Yan yung mga bihag na dinala niya sa langit, sinabi ni San Pablo sa Ephesians 4:8, kapatid. At yung sinasabi mo na wala pang tao sa langit, kahit nung nabuhay pa si Panginoong Jesucristo dito, no, gamit mo John 3:13, isaan pala dinala si Enoch? Sabi dito sa Genesis 5:22, ang sabi dito, matapos isilang si Metsuela
nabuhay pa si Enoch ng 30 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 years, gulang na siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Saan siya dinala, kapatid, na deliverance? Saan dinala si Enoch nung kinuha siya ng Diyos? At sabi niya dito, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Saan nga dinala ng Diyos si Enoch? Sige, i-comment mo dyan, deliverance prayer negosyo. Saan dinala si Enoch? Nung kinuha siya ng Diyos, saan siya dinala? Sagot mo, deliverance prayer negosyo. O baka sabihin mong hindi sa langit. O saan banda? O papakita ko sa iyo kung saan siya dinala ng Diyos. Hindi nasasagot yan, butata eh. O, saan siya dinala ng Diyos? O ito, saan siya dinala? Ayan, basa. Hebreo 11:5. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Oh, Brother ayan. Andre, Oh, yes, bro, tata. maliban dyan yung Mateo 27:52, Yes. yung si Jesus namatay, di ba? Nabuksan ang mga libingan at Ang daming mga nabuhay. muling nabuhay at dinala niya sa banal na syudad. Sa Banal na Syudad, yes. Isa yun ang binihag niya papunta sa langit. Yung Mm-mm. unang pagkamuling nabuhay. So, ito yung tanong ko sa iyo, deliverance negosyo. Basahin mo dyan. Ayan, nag-comment siya. Sabi niya, alam mo ba ang sinabi walang unang umakyat? Ayan ka na naman eh. Ayan na nga sa Bible, oh. Basahin mo, nakalagay na. Saan dinala si Enoch? Sa langit o hindi sa langit? Ayan na, nilagay ko na sa screen. Ba't ayaw mong basahin? Minamali mo kasi ang unawa doon sa John 3:13. Ayan na, oh. Kahit nasa Biblia na, ayaw mo pa rin paniwalaan, nakasulat na nga. Alam mo ba ang bali? Wala akong pakialam kung ilang bahagi ang langit. Basta ang sinabi ng Bible, dinala si Enoch sa langit. So tutol ka dyan. Alam ko ba daw na ilang bahagi ang langit? Wala akong pakialam kung ilang bahagi ang langit. Basta sinabi dito, dinala si Enoch sa langit. So, tutol ka dyan o hindi ka tutol? O, isa pa. O, itong si Elias. O, ayan, si Elias. Habang naglalakad sila nagkwentuhan, biglang may dumating na karwahing apoy na hinihila ng mga kabayong apoy. Dumaan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila at biglang dinala si Elias papunta sa langit. Langit o hindi langit? Oh, deliverance. Deliverance prayer negosyo. Sinisira mo pa yung deliverance prayer namin. Oh. Asan na ngayon yung wala pang tao sa langit na sinasabi mo? Isabi sa Bible, meron ng tao sa langit. Yung mga tanong niya, dating daan ni style Eli Soriano yan. Oh, sigurado yan. Puro out of context si Brother Eli Soriano mo, akala mo tama kasi wala kang alam sa Biblia nung nag-aaral ka sa kanya. Kaya nga tingnan mo, wala kayong bakit out of context? Sabi niya ba, Angel, si Kristo ka ba? Ang unawa mo, nakatong naba sa langit, Dating ugag ka ba? Brother Jenre. Ugag ka yata eh. Sinabi na ng Bible, may tao na sa langit eh. Si Elias at si Enoch, ano ba yun? Nabasa na sa Bible, hindi mo pa rin pinaniniwalaan. Brother Jenre. Facebook dyan do. Ang problema kasi sa dating daan, simula pa noong una, wala silang exegesis. Wala yun. Totoo yan mo dyan do. Wala talaga. Ang meron sa kanila ay si Jesus ni Eli Soriano. Pero wala silang exegesis. Kaya nga, kapag feeling nila magaling sila, tapos kinumpronta mo at naramdaman nilang lugi sila, sabi nila, punta ka sa coordinating center, hamunin mo sa Brother Eli. Kasi wala may harap. Oh, yan. At saka itong dyan. Ngayon patayin mo si Soriano. Oh, ngayon patayin si Soriano. Wala nang harap. Itong John 3:30 na walang sino nakapunta sa langit maliban sa akin na anak na tao na nagmula sa langit. Ito yung panahon na sarado pa ang langit kasi hindi pa bumalik ang Panginoong Jesucristo sa langit. Yan ang konteksto ng John 3:13. Pero although kahit wala pang nakapunta doon, mayroon nang pinapapasok ang Diyos doon. Yun si Enoch at si Elias. Kaya nga may aral sa Bible. Kung mag-aaral ka ng theology, kapatid, may tinatawag na in every general rule,
there is always an exemption. No, sa panahon ng Panginoong Jesucristo nang hindi pa siya bumalik sa langit, generally wala pa talaga nakapasok sa langit, kaya nga mayroong tinatawag na Abraham's bosom. Kasi yung mga unang taong banal na namatay, doon dinala sa Abraham's bosom. Nabasa mo ba yung John Luke? Luke 16? 'Di ba sa Luke 16, namatay yung mayaman at pulubi, yung mayaman napunta sa impyerno, yung pulubi napunta kay Father Abraham. Ang tawag doon Abraham's bosom. Lagayan yon ng mga taong namatay na mga banal na nung unang panahon. Pero nung umakyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, according sa Acts 1, ipapaliwanag ko sa iyo to kasi yun nga sabi mo dyan, wala kang exegesis. Nagdidepende ka lang sa aral ni Soriano. Umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit Acts 1:8. Acts 1:8, ito ang mabawasan natin. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at pahayag sa Jerusalem hanggang sa buong Samaria, ang buong mundo. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. So, talagang umakyat ang Panginoong Jesucristo paitaas. No, ay yung tinatawag nating ascension. At habang nakatingin sila sa kanya, pumapaitaas, tinakpan sila ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. So, nung umakyat natin Panginoong Jesucristo, ayon kay San Pablo, mayroon siyang dinalang mga bihag. Ayan, according sa 4:8 ng Efeso, may dinala ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag. Kaya may mga tao na talang ngayon sa langit. Anong pangalan mo? Deliverance Prayer Negosyo. Kung sino ka man, nagtatago ka sa Deliverance Prayer na pangalan namin, may nung umakyat si Panginoong Jesucristo sa langit, ang dami ng dinalang bihag. Kaya mali yung turo ni Eli Soriano sa iyo. At isa pa, sa Revelation 6:9, sa dambana ng Diyos, ang dami doon pinatay, nananalangin sa Diyos. Wala ka kasing pag-aaral na tunay sa banal na kasulatan. Kaya hindi mo alam ang mga bagay na yan. Ito, nang tanggalin ng tupa ang ikalimang silyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila sa salita ng Diyos. Sa langit yan. No, binatay na ito. No, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila sa salita ng Diyos. Paano yan? Mayroon na pala mga taong pinatay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Andun na sa altar ng Panginoon. Sa Jis, sumigaw sila ng malakas, Panginoon, makapangyarihang banal at tapat, gaano po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Yan ang panalangin nila. Nung napunta silang langit. Saan ka na? Deliverance Prayer Negosyo. Sabihin mo pa rin walang tao sa langit. Ang mga taong pinatay sa panahon ni St. John, nung nangaral sila, dinala dun sa altar ng Diyos. Anong sagot ng Diyos? Nakita ni Juan. Nakita ni Juan. Sabi dito sa 11, bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit. Ayan na, puting damit. At sinabing maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Ayan, sinagot sila ng Diyos sa kanilang panalangin. Andun na sila sa langit, Deliverance Prayer Negosyo, ano ka ba? Natawa ako dito sa sinabi niya, dinala, mali ang aral mo na yun kaysa umakyat. Tawag. Ay, ewan ko sa iyo, no? At least naipakita na natin dito kasi ginugulo niya dito yung mga ano natin na mali daw ang aral natin. Ayan, at least nakita ng sambahayang ng buong bayan, no, ng buong mundo ngayon, ikaw Deliverance Prayer Negosyo, halata na wala kang alam sa Bible. Kasi kahit binasa na sa Bible, ayaw mo pa rin paniwalaan. So, at least naipakita na mali ang aral nyo. May tao na sa langit dati pa, no? Si Enoch at si Elias dinala na sa langit, binasa na natin. So, bahala ka sa buhay mo, Berjando.
Bro Jando, nandyan ka pa ba o wala na? Anyway, ganun. Kuya Yuan. Yes, bro. Narinig Sige ko. na. Oo. Okay. Kaya nga, yun nga. Dahil wala si Bro Jando, hindi na makapagsalita at dating tapusin na dahil 24 na, 9:24 na. Oh, 9? 10 na pala. 10 na pala sa Pilipinas. Yan tayo eh. Anyway, ganun pa man. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa gabing ito. Nawa po'y marami po tayo natutunan sa gabing ito. At bago tayo magtapos, hayaan muna natin na magbigay pa salamat yung mga kasama natin. Unahin natin si Kuya Junday kasi gigil to. Nagigil ako. Mag-ano pa rin siya dito, Kuya Yuan. Ang kapal talaga ng mukha. Nag-message pa rin. Kaya nga, kanina tawang-tawa ako sa mga argumento niyang... Sabi niya, yan ang patunay mo na may tao sa langit. Wala kang patunay kung ano ang binabasa. Wala daw. Gusto niyo, wala daw patunay kung ano yung binabasa mo. Sinabi na nga nasa langit na si Enoch eh. Balikan lang natin isang beses at saka si Elias, no? Ito kay Enoch. Si Enoch, wala, ewan ko ba kung paano iniintindi ng mga to ang Biblia. Ayan oh. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch kundi dinala siya sa langit. Tapos sasabihin niya, wala daw patunay na may tao sa langit. Ayan na nga, dinala siya sa langit oh. Oh. Kasi nga daw, dinala, hindi daw yung umakyat. Hala! Paano ka paakyatin sa langit kung hindi ka dinala? Paano ka dinala sa langit kung hindi ka paakyatin? Saan ba yung langit? Nasa lupa? Common sense naman. Ano ba naman yan? No? So, ayan, mga kapuntos. Henry, may tanong dito. Yes, te. Te, magbabay na tate. Bansin ko na te. Oo nga, dito nga ba, dito sa ako, ay hindi ba natanong sa live chat, sabi ko, si Soriano ba nakapunta sa langit? Ay, sigurado yun, te. Alam mo, without judging him, magbabasa lang tayo ng banal na kasulatan. Kasi, sa kanila pala, wala pang napuntang langit. So, wala pa talaga si Soriano sa langit ayon sa aral nila. Pero ayon sa Bible, may patutunguhan ng mga bulaang propeta. Saan kaya? No? Mga bulaang propeta. Ano sabi sa Bible? At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at tuwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. In our belief, Eli Soriano is a false prophet. At according to the Bible, yung mga bulaang propeta, doon dadalhin. No? So, kung ayaw mong sumunod doon, deliverance, prayer, negosyo, magbalik loob ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa kaparian, at makinig ka sa aral ng simbahan. Okay, so magpasalamat na ako. Maraming salamat, Panginoon, no? At binigyan mo kami ng karunungan na hindi mo ibinigay kay deliverance, prayer, negosyo. To God be all the glory. Sa iyo ang papurit pasalamat, Panginoon. At naway ang pagpapahayag namin na ito ay tumatak, no, sa puso ni deliverance, prayer, negosyo, kung sino mang taong ito. At naway mapagnilayan niya after na makita niya ang mga talata na ibinigay ko. Naway mapagnilayan niya, Panginoon, na mali ang napulot niyang aral at hindi ayon sa salita mo. Maraming salamat and God bless sa iyo, deliverance, prayer, negosyo. At salamat sa lahat ng mga kaabag na nagtiyagang sagutin itong si deliverance, prayer, negosyo. No, maraming salamat sa inyo at talagang maaasahan kayo pagdating na sa mga ganitong bagay. Sumasagot na po talaga kayo. And sa lahat ng mga kapuntos at sa mga nagtanong, maraming salamat din. God bless all. Let us pray for this kapatid, no, na si deliverance, prayer, negosyo, at sa lahat ng mga kapatirang protestante na wala pa ring pananampalataya sa katuruang Katoliko at naway sila po ay mabahaginan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Back to you, Kuya Yuan. Maraming salamat, Kuya Junry, at lipat naman tayo dito sa nagpapasalamat pa. Isa sa mga original ng punto por punto, si Bro Tata Rosal. Bro Ta? Yes,
Hindi po na ako nagbimsa sa nakapasok ng live ko. Kung meron man, sorry po, hindi po kayo na-acknowledge ha. Bawi lang po ako bukas. And grabe naman yung mga kapatid natin nasa sulpot. Yung Biblia natin, ninegosyo nila, ginawa nilang kapital, pati pa yung deliverance, ninegosyo naman nila. Siya ang nagnegosyo ng deliverance ng Kendrin, hindi tayo, siya. Kaya nga bro eh. Siya ang nagnegosyo ng deliverance, hindi tayo. So, ang Biblia, ninegosyo na, kinapitalize ng Biblia, kaya walang bilang Katoliko, hindi nagkumpay ng Katoliko ng Biblia, wala naman silang kapital para maghingi ng 10%. Diba? So, pati yung deliverance, nainggit naman sila, ninegosyo naman nila. So, kung pwede ka mag-deliverance dito sa Katoliko, wag yung deliverance negosyo kaya na mapastor burot, membro alaot mo dyan, PBM resulta. Pwede, maraming salamat sa lahat. Ha? Sana patuloy kayo magsubaybay sa punto por punto, especially po sa aming mga YouTube channel, sa baptisa namin, lalo na sa atin ang pagsisulat sa katotohanan. Tata Rosal, maraming salamat. Sana Brother Juan, Brother Christian Yuat, palagi kayong nasa punto por punto dahil kayo ang original na BBPS. Maraming salamat. God bless us all. Good night po sa lahat. Maraming salamat bro Tata Rosal at lipat naman tayo dito sa isa pa nating kapatid na si Bro Angel Santos. Bro Angel Santos, pasalamat bro. Yes, muli maraming salamat sa Diyos, no? Sa Diyos ng lahat ng kapurihan. Pasalamat, no? Kalwalhatian at kung nakikinig ka pa rin ngayon, no? Si Deliverance, ano? Kung ano ka man, dating daan o saan ka man, no? Ang para makapag-isip-isip ka, pag-isipan mo to, no? Ang kulang sa mga pastor mo o kay Elis, wala silang proper theology, exegesis at hermeneutics. So kapag kulang ka sa ganyan, self-interpretation lang kapatid, ang mga ngaral mo, ang mangyayari yung pure self-interpretation at ang lahat ng mga ano niya out of context. Hindi mo lang alam dahil wala kang alam nung nakinig ka. Ngayon, pagpapatunay na ang proper theology kasi, it will lead you to proper interpretations of the Bible. Bakit ko nasabi yun? Yun ang pinakakulang, kaya puro out of context. Tingnan mo, bakit kayo sa dating daan at sa lahat ng mga ibang sekta, wala kayong maakay na pari? Pansinin mo. Wala kayo sa dating daan ni isang pari. Bakit? Alam ng pari, hindi proper ang interpretation ni Eli Soriano. Yun, mag-isip ka. Bakit kaya wala kaming pari? Ang lahat ng naaakay lang yung mga walang alam. Pansinin nyo. Pero yung mga may alam, CFD man o mga pari, hindi nila naaakay ni El Soriano. Bakit? Tatawanan lang siya. Tatawanan lang siya. Mag-isip-isip kayo mga kapatid, kung totoo at tamang konteksto ni Brother Eli sa mga talata niyang binibigay. Dapat kung totoo at nasa katotohanan siya, maraming pari. Bakit? Kasi alam ng pari, wala siyang proper theology. Kaya hindi proper ang interpretation niya sa Biblia. No, pag-isipan po natin lahat to, kahit mga pastor, bakit wala kayong mga born again? Walang pari na naging born again. Wala kayong maakay. Bakit? Self-interpretation lang alam ng pari kasi yun eh. No, yun ang pagkakaiba nyo. No, so nakakalungkot lang, but we're praying for you na sana buktan ng isipan nyo ng ating Panginoon para makapagbalik kayo sa tunay na simbahan. No, at sa Biblia nyo, puro pari nakalagay dyan. Pero ini-ignore nyo lang yung mga paring salita. Mga pari, father, priest, wala. Ini-ignore nyo lang ng mga ngaral. But anyway, we're praying for you, no? Na sana mabuksan ang isipan nyo. Muli, paalala po ng ating ebanghelyo ngayong araw na to, no? Na sabi ni Jesus, humingi lang kayo sa Kanya sa pangalan ng Jesus daw, bibigyan. Pero huwag kayong titigil sa kakapray, no? Hindi man ngayon, hindi man bukas. Darating araw, ibibigay din niyang masagot sa dasal nyo. Pero ang pinakamaganda rito ay sabihin mo lagi, your will be done. Kasi alam niya, yung will ni Father, alam niya mas makabubuti para sa iyo. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Christian Yuan. Good night, everyone.
Maraming salamat, Bro Angel Santos at Bro Jando. Makakapagsalita ka para? Ka ba? O hindi na? At Ito. hindi na. Yun. Nakarating lang. Si Bro Wendell Pasalamat nandiyan na, bro. pa. Pasalamat na, Nandiyan bro. pa yata si Bro Wendell. Ha? Brother Wendell, nakapagsalita na? Bro Wen? Di pa. Hindi pa. Kinalimutan. Hello, sige, bye-bye. Bilis ko usap, bye-bye. Go ahead, Bro Jando. Si Brother Wendell, tapos na Brother Wendell? Tapos na? Nagbabay na. Madaling Nagbabay na pala? bye-bye. Okay. So, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa dito sa Punto por Punto. At salamat sa tulong ni Brother Christian Yuan, nag-back up sa akin. Kakati ko lang kay Diban doon sa taas. Nako, pinagpawisan ako karga si Diban ng init ng katawan. Grabe. So, Laka ba dyan, pa tingin mo sa doktor yan, bro. Huwag pabayaan, bro. punasan ko yung ngayon. Pinagpawisan ako. Natawag ako, pinainom mo Roy, ng gamot. natawag. Anong gamot pinainom mo, bro? Ha? Anong gamot pinainom mo? Biogesic, kaso nga lang niluluwa niya. Pag ano yun yung ilong niya, gano'n, talagang Dapat niluluwa niya. tempra. Ha? Bilan mo ng tempra kasi biogesic pang malaki yun, hindi niya kayang pait nun. Ganon din sa tempra. Kahit na anong gamot na ipainom sa kanya, talagang niluluwa niya, kaya ginaganon talaga. Sa Bisaya pa, ginatingal. Ayaw talaga. Oh. Ganyan yung Katawag anak ako sa'yo namin, ngayon. pag Katawag pinainom ng ako gamot, sa'yo ngayon. mahirapan talaga. Kaya, timplan lang ako ng ng gatas sa labas para mamaya wag sakaling gumising. Magbaon ako ng tubig, tsaka diaper. Problema, wala akong nabakara. Wala pang punas. Kulang ko ng damit na na malinis, gunting-guntingan ko. Okay. So hanggang dito na lamang po sa inyo lahat. Paalam na po. And time to say goodbye na. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God,